Inamin ni Donald Trump na pumalpak siya sa digmaan kontra Iran at bago yon ay binastos pa niya ang mga kaalyado gaya ng Ukraine. Kamakailan sinabi ni Donald Trump na hindi kailangan ng US ang tulong ng Ukraine na nagpadala na ng mga eksperto sa militar sa gitnang silangan. Mahalaga rin ang mga drone na pangharang para protektahan ang ari-arya ng militar ng Amerika sa rehiyon laban sa drone attacks ng Iran. Isa-isa nang kumokontrata sa Ukraine ang mga bansa sa Persian Gulf para makakuha ng proteksyon laban sa drone ng Iran. Ngayon, si Punong Ministro Benjamin Netanyahu ng Israel ay humiling sa Ukraine ng negosasyon kay Zelensky para talakayin ang kooperasyon sa pagharang sa mga drone ng Iran. Pero si Donald Trump ay mayabang na nagsabing ang Amerika ang may pinakamahusay na drone sa mundo at hindi niya kailangan ng tulong mula sa Ukraine. Pero ito ay napatunayang kasinungalingan dahil inamin ng Secretary of the Army ng Amerika na si Dan Driscoll na nagpadala ng Amerika ng 10,000 drone interceptor na gawa ng Ukraine sa reyon. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Ininsulto pa ni Donald Trump ang mga kasosyong Europeo. Tinawag silang duwag at sinabing hindi niya kailangan ng tulong nila laban sa Iran. Ngayong araw hayagang humingi ng tulong si Trump sa China, Pransya at Hapon, Timog Korea at United Kingdom na magpadala ng kanilang mga tropa upang buksan muli ang Strait of Hormuz. Ako si Alexei Pechi at talakayin natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News gamit ang link sa video description. Doon namin agad inilalatala ang maiinit na balita. Bago natin simulan ng episode, may inside information akong ibabahagi na kapapakita kung paano magsisimulang gumuho ang kumpiyansa ni Donald Trump na yon. Iniulat ng Axios na noong Miyerkules, Marso 11, nagkaroon ng tawag ang mga leader ng G7 group. At doon, habang nag-uusap sila, buong tapang na sinabi ni Donald Trump sa mga leader ng ibang bansa na malapit nang sumuko ang Iran. Sabi niya, panalo na tayo, hintay na lang tayong sumuko sila. Ang ilang leader, lalo na mga Europeo, ay sumagot na maaari nilang, sandali, paano magsusurrender kung tuloy ang giyera at walang senyales ng pagsuko mula sa bagong leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei? At sa totoo lang, ang mga Iranian ay umaasta na parang hindi pa talaga sila handang sumuko. Pero ang katotohanan na hindi pa rin sumusuko ang Iran, ipinaliwanag ni Donald Trump ng seryoso na parang sa Tehran lahat daw ay napatay na at wala nang natitirang buhay na lider na may kapangyarihang magdeklara ng pagsuko. Sabi niya, talo na sila at panalo na tayo, pero wala nang pwedeng magdeklara o magsabing sumusuko na sila. Ayon kay Trump, walang nakakaalam kung sino ang leader kaya walang makakapagdeklara ng pagsuko. Ito ay literal na nangyari noong 11 ng Marso. Pero talagang pinabilib ni Trump ang lahat na yung araw. Sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na hindi na kailangan ng Amerika ang tulong ng Ukraine laban sa mga pag-atake ng Iran. Ayon sa kanya, ito ay dahil inaasahan na matatapos na agad ang digmaan laban sa Iran at sapat na ang depensang kakayahan ng Estados Unidos. Sipi mula kay Donald Trump. Patapos na ang digmaan laban sa Iran, kaya hindi na natin kailangan ng tulong ng Ukraine laban sa mga drone. Kayang harapin ng militar ng Estados Unidos ang mga banta mula sa himpapawid mag-isa. Mas marami tayong alam tungkol sa mga drone kaysa iba. Sa totoo lang, tayo ang may pinakamagagandang drone. Siyempre, kaya nasasabi ni Trump ang mga yon dahil alam niyang nakatulong ng Ukraine. Una, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky na nagpadala ang Ukraine ng mga espesyalista sa gitnang silangan para sanayin ang mga sundalo sa Persian Gulf na depensahan ang sarili laban sa drone attacks ng Iran. Ang unang grupo ng sundalong Ukrainian, dala ang kagamitan drone na pangharang at electronic warfare systems ay umalis papuntang Persian Gulf noong Lunes, Marso 9. Pangalawa at pinakamahalaga, malinaw na hindi nagkaisa ang White House kung ano ang sasabihin sa publiko. Sabi ni Trump, hindi natin kailangan ng tulong mula sa mga Ukrainian dahil may super drone tayo at kaya natin ito mag-isa. At sa parehong oras, ayon kay Ministro ng Hukbong Sandatahan ng Amerika na si Dan Driscoll, nagpadala na ang hukbong Amerikano ng 10,000 interceptor drones na gawa sa Ukraine papuntang gitnang silangan.
Ibinunyag ni Driscoll sa Bloomberg na ang MIRAPS drone na may AI ay ipinadala 5 araw matapos magsimula ang operasyon ng Amerika at Israel laban sa Iran noong Pebrero 28. Ang mga MIRAPS drone ay dinevelop ng defense company na Project Eagle kasama ang mga espesyalista mula sa Ukraine simula pa noong 2024. Sabi ni Driscoll, nasa $15,000 ang halaga ng MIRAPS drone. Sabi ni Driscoll, pwedeng bumaba ang presyo sa 3 hanggang $5,000 bawat interceptor kung mas malaki ang order. Mas mura ito kumpara sa Shahed Iranian drones na nagkakahalaga ng $20,000. Sa totoo lang, ginagamit ng US ang teknolohiya ng Ukraine para protektahan ang kanilang base. Pero mayabang pa rin si Trump na hindi kailangan ng tulong mula sa Ukraine. Talagang namamangha ako sa kapal ng muka at pagkasiniko ni Trump. Ibig sabihin, sigurado siyang alam ito. Alam niyang nasa gitnang silangan na ang mga espesyalistang Ukrainian at tumutulong na ang kanilang interceptor. Sabi niya, hindi na kailangan ng tulong ng Ukraine dahil may super drone na kami. Naalala ko yung eksena noon sa Fox News. Ipinapakita nila, seryoso talaga sa ere, kung paano daw ang mga drone nila, kunyari mga American drone nila, ay pinapabagsak ang Shahed sa ere. Nalaman na lang na ang video ay sa mga Ukrainian drone, interceptor at wild hornets. Pagkatapos sa ere ng Fox News, humingi sila ng sorry at inamin na pinalabas nilang American drone ang Ukrainian drone. Ganyan din ang nangyayari ngayon, parehas na kwento. At alam nyo, sobrang cynical nito. Ngayon, ang punong ministro, nagpadala ng kahilingan si Benjamin Netanyahu ng Israel sa Ukraine para makausap si Zelensky tungkol sa mga issue sa Iranian drones. Sabi ng Ynet, kasabay ng karanasan ng Ukraine sa pagharang ng Iranian drones, dumating ang hiling ng Israel. Kaya plano ni Netanyahu na suportahan ang kooperasyon ng Israel at Ukraine sa isyung ito. Kinumpirma ng embahador ng Ukraine sa Israel na si Yevgen Kornichap na may ganitong kahilingan mula sa punong ministro ng Israel at nagpapatuloy ang pag-uusap. Magaganap ito sa lalong madaling panahon. Dahil sa kakulangan ng oras, hindi pa nag-uusap. Ibig sabihin, alam ni Netanyahu na hindi sapat ang tulong ng mga Amerikano sa pagharang sa Iranian na drone, kaya kailangan makipagtulungan sa Ukraine. Para kay Trump, hindi raw kailangan ang ganung tulong. Dagdag pa rito, ipapaalala ko na sabay-sabay ngayong lumalapit sa Ukraine ang mga bansa sa gitnang silangan para humingi ng tulong laban sa Iranian na Shahed. Partikular sa kasalukuyan, mahigit 10 bansa sa gitnang silangan ang nagpadala ng kaukulang mga kahilingan. Kabilang dito ang Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates at iba pa. Hindi tumitigil makatanggap ng kahilingan ang mga teleponyo ng defense companies ng Ukraine. Mayong araw, lumabas ang balita na gusto rin ng Hapon maging isa sa unang makipagkontrata sa Ukraine para sa mga drone interceptor. Ayan, paalala rin, nagpadala ang Ukraine ng unang grupo ng espesyalista sa gitnang silangan para harangin ang mga drone. Pero hindi pa yan lahat. Hindi lang naman sa Ukraine umatake si Trump. Umatake rin siya sa mga kaalyado niyang Europeo. At dito, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Magbibigay ako ng halimbawa gamit ang CP para maging malinaw ang lahat. Noong Marso 8, buong kumpiyansang sinabi ni Donald Trump, ang United Kingdom, dati nating dakilang kaalyado, marahil pinakadakila, ay seryosong pinag-iisipan ng magpadala ng 2 aircraft carrier sa gitnang silangan. Punong Ministro Starmer, hindi na namin sila kailangan, pero tatandaan namin ito. Hindi namin kailangan ang mga taong sumasali sa digmaan pagkatapos naming manalo na. Noong Marso 8 iyon, pagkalipas ng 6 na araw Marso 14, sinabi ni Donald Trump, maraming bansa, lalo na ang naapektuhan ng pagtatangkang isara ng Iran ang Strait of Hormuz, ay magpapadala ng barkong pandigma kasama ang Estados Unidos para mapanatiling bukas at ligtas ang kipot. Naubos na ang 100% ng kakayahang militar ng Iran pero madali pa rin silang makapagpadala ng 1 o 2 drone, maghulog ng mina o magpakawala ng short-range missile kahit saan sa daang tubig na ito kahit talo sila. Narito na ang pinakamahalaga. Sana ang China, Pransya, Hapon, Timog Korea, United Kingdom at iba pang mga bansa na naapektuhan ng artipisyal na limitasyong ito ay magpadala ng kanilang mga barko sa lugar na ito. Upang ang kipot ng Hormuz ay tumigil na maging banta mula sa bansang tuluyang napugutan ng ulo ang pamumuno. Samantala, walang awang bubombahin ng Estados Unidos ang baybayin at patuloy na lulubugin ang mga bangka at barko ng Iran.
Gagawin naming bukas, ligtas at malaya ang kipot ng Hormuz sa lalong madaling panahon. Makinig ka, Donald Trump, mali yan. Una, sumisigaw ka sa buong mundo na hindi mo kailangan ng tulong mula sa United Kingdom, sinusubukan mong hamakin ang mga Briton, tapos sasabihin mo na umaasa ka pa rin na ang parehong Gran Britanya ay magpapadala ng kanilang mga barkong pandigma para tulungan ka. Magdesisyon ka, noong Marso 8, hindi mo ba talaga kailangan ng barko ng Britanya? Sabi mo pa, hindi na namin kailangan ng tulong na yan, nanalo na kami ng mag-isa. Noong Marso 14 sinabi mo, umaasa ako na magpapadala pa rin ang mga Briton ng barko para tulungan kami kasi hindi namin kaya mag-isa. Dito ko ilalagay ang tatlong tuldok. Ibahagi ang opinion at konklusyon sa comments ng episode. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng donasyon o pagiging sponsor sa YouTube. Makikita ang lahat ng link at detalye sa video description. Maraming salamat sa suporta. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.